Ang salita ng Panginoo'y kanilang itinagpil, at sila'y nagdaragdag at nagbabawas ng salita, sapagkat sariling daan nila kanilang ginagawa. Sila'y nag-anyo lamang na mayroong kabanalan, kapangyarihan nito ay kanilang tinanggihan, sapagkat sila ay lumayo sa orihinal na salita. Ayaw nilang mabuhay sa kalooban ng Panginoon, sapagkat sila'y gumagawa kanya-kanyang relihiyon. Ika'y bumalik na sa salita, sundan mo kalooban niya.
ko at buong katotohanan ika'y bumalik masasali greatest He. Uri ng Panginoon, sa kanyang biyaya tayo mula narito sa gabing ito at muling makinig ng salita ng Panginoon na kanyang ihayag sa gabing ito. At sa hindi magtatagal, inanya ko kayo magbasa ng ating gagamitin na talata sa gabing ito ayon sa ating pag-uusapan.
ating basahin ang ating text na gagamitin I could dito sa may Isaiah chapter 48 sa 17. Ito siya sabi rito. Ito sabi ng Panginoon ng inyong manunubos ng banal na Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na mapatnubay sa iyo sa daan na iyong marapat lakaran. Connecting verse sa Deuteronomy 18 sa 18 hanggang 19. Sabi rito, aking papalitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo. Aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya at sa kaniyang kaniyang sasalitain sa kanila ang lahat ng aking inuutos sa kanila. At mangyari ang sino man hindi makinig sa aking mga salita ay kaniyang sisiyasatin sa aking pangalan ay aking sisiyasatin yaon sa kanila. Si Isaiah chapter 53 sa 8 hanggang 9 sabi rito, sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyo pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Sapagkat kung paanong ang langit at lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa inyong mga lakad, at ang aking pag-iisip ay inyong pag-iisip. Connecting verse sa Luke chapter 24 verse 27, sabi rito, at magmula kay Moises at sa mga propeta ay ipapaninaw niya sa kanila ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng kasulatan. Sa Isaiah chapter 42 sa 23, sino sa gitna ninyo ang makikinig ito at makikinig at didinggin para sa panahong darating. Dito naman sa Malakias chapter 4 verse 5 hanggang 6, sabi rito, narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang kakilakilabot ng kaarawan ng Panginoon. Ang kanyang pagbabalik loob ang puso ng mga ama sa anak at ang puso ng mga ama, mga anak at ang puso ng mga anak sa kanyang mga magulang. Baka ako'y dumating saktan ko ang lupa ng sumpa. Connecting verse sa Zachariah sa chapter 7, 11 hanggang 13. Itong sinasabi rito, ngunit hindi nila pinansin ang aking sinabi, tinanggihan nila ito at hindi sila nakinig. Pinatigas nila parang bato ang kanilang mga puso at hindi sila nakinig sa kautusan at mga salitang ipinapasabi ng aking espiritu sa pamamagitan ng mga propeta noon. Kaya ako ang makapangyarihang Panginoon ay talagang galit na galit, at dahil hindi sila nakikinig sa mga sinasabi ko, hindi rin ako makikinig kapag tumawag sila sa akin. Sabi rito sa Isaiah chapter 30 sa 9 hanggang 10, sapagkat sila'y naging magsiklaban sa Diyos, sinungaling at ayaw nila makinig sa aral ni Yahweh. Sinasabi nila sa tagapaglingkod, huwag ka magsasalita ng katotohanan, at sa mga propeta, huwag kayo magpapahayag ng tama. Mga salitang maganda sa aming pandinig ang iyong banggitin sa amin, at ang mga hulang hindi natutupad. Kaya ay mo naman lang sa gabing ito. Nakilang Diyos, maraming salamat sa inyong mga salita muli, Panginoon Ama. Lord God, narito muli, Panginoon, ang inyong mga salita, Panginoon Ama. Lord God, ay muli ang magbitaw, Panginoon ito. Tawagin niyo lang pang singing likuran, Panginoon Ama. Patid niyo, wala akong magawa sa aking sarili pag wala kayo, Panginoon. Kaya muli na inaasa ko, Panginoon Ama, ayong malayang magbigkas, Panginoon, ayon sa draktang pangusap sa gabing ito, Panginoon Ama. Lord, itago niyo lang sa likuran. Naasa ko muli sa inyo, kayo ang bahalang magpahayag muli, Panginoon Ama, sa harap na ito, Panginoon, ng inyong mga salita, Panginoon Ama. Kaya nagsabi dalawa at pang nag-usap sa inyong pangalan, na rin kayo sa aming kaligitnaan. Kaya ng mga bagay ito, inaasa ko lamang sa inyo sa dakilang pangalan, Panginoong Kristo Jesus. Amen at Amen. Puri ng Panginoon, magandang gabi muli sa inyo lahat.
sa mga sumusubaybay sa ministry ito, sa mga kapatid at sa mga nanonood sa ministry ito, at sa mga kapatiran namin sa ibang dako, at ganoon din sa mga sumusubaybay sa gabing ito. At paumanin, hindi ko na sinare ang live sa lahat ng mga page, at try ko lang isa doon sa account ko, pero hindi ko na sinishare dati na marami pa, kasi naiinis sa Facebook, tawag doon. At sa mga page di ko na inano kasi baka mapansin tayo at i-block yung gawain, kagaya nangyari yung nakarang gawain ay naglalaban kami ni Facebook. Pinapatayan ako lagi hanggang sa pinagdugtong-dugtong ko na lang siya, inedit ko na lang pagtapos ng gawain, connect na lang. So pag-pray nyo sana hindi siya maapektuhan ngayon, at ang kapangyarihan ng Panginoon siyang kumilos, at matapos na ang gawain ito na hindi maputol ang live sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Aking nirebuke ka, Satanas, lumayo ka, at huwag mong gawing balain ang gawain ng Panginoon. Amen. Lord, at mga kapatid, at muli tayong mangusap sa salitang ito, at pinutulutan nyo ang muli ang salita ng Panginoon sa gabing ito, magpahayag sa atin, at sa magitan ng Espiritu lamang, at hindi mula sa ating pag-iisip. At yan ang dahilan kung bakit tayo may mga kasulatan at mga pagpapahayag ng mga quote ng propeta sa huling araw na ito, upang ito'y pagtibayin. At ganoon din siyempre, dahil sa kaloob na ibinigay niya sa atin sa bawat isa, ayon sa kanyang kaloob na ibinigay sa Ephesians 4:11, kung anumang kaloob ng ibinigay sa bawat isa, yun ang gumagana. Kaya yung kaloob na yun may kakayanan din na ipagtagpi-tagpi ang mga verses to verses, at quote to quote sa ayon sa kanyang kaloob na ibinigay, upang pagtibayin lamang, hindi na dadagdagan, hindi na babawasan, kundi pagtitibayin lamang ang sinalita na. Kaya ang title natin sa gabing ito ay kinuha ko sa ating subtitle nakaraan, at ginawa ko na lang title imbes na lagyan ko ng part 2, kasi mas malinaw ang gawing title, ang subtitle natin nakaraan, At baka mainis pa yung Facebook, baka patayin, kaya inib ako na yung title. Kaya sabi rito, ang title natin sa gabing ito, ang Panginoon ang tagapaliwanag ng kanyang sariling salita sa pamamagitan ng propeta. At ang ating subtitle sa gabing ito, ang tanggihan ang propeta ng Diyos, tinanggihan mo ang Diyos, sapagkat naroon ang kapahayagan ng salita ng Diyos. At yan ang ating title at saka subtitle. Sa mga hindi friend ng Facebook page na ito, tawag nyo, like nyo na lang para updated kayo sa mga gawain. At pagtapos ng gawain, saka ko pa share sa lahat, dahil ayaw ko maepektuhan yung live para dire-diretso tayo. Hindi magambala yung live, hindi mamatay. Ang siyang protection nawa ng Panginoon, siyang mag-protect sa gawain ito hanggang sa matapos ang gawain. In Jesus Christ's name. At yun nga, at susumain, para din tong kadugtong ng pinag-usapan natin nakaraan, sa part 1 ay nilagyan natin ng ibang title, pero parang part 2 pa rin to, ay tawag doon patungkol sa usaping ito, tungkol sa pagkakilanlan sa propeta, o bakit kailangan natin may propetang pakinggan, gaano pa kahalaga na pakikinig sa isang propeta ng Diyos, at pag ikaw ba'y walang pinapakinggan ng propeta, magiging sakdal ka, at pag ikaw ba'y hindi nakinig sa propeta, magagabayan ka. At siyempre, ikaw ba'y pag hindi nakinig sa propeta, maliligtas ka. At alam natin, sa panahon pa lang ni Moises, nagpakita na ang lahat ng lumayo sa propeta ng Diyos ay napahamak. Sa panahon ni Noah bilang propeta, ang lahat ng lumayo sa tinig ng propeta sa pamamagitan ni Noah ay napahamak. At lalo na, yung dumating ang propeta ng mga propeta, ang hindi nakinig sa propeta ng mga propeta ay napahamak. At ganun din sa bawat kapanahon natin ng paglalakbay simula kay Pablo, siya'y propeta, siya'y apostol, ng mga hintil,
At may bawat propeta sa bawat kapanahunan na pinadala na sinasabi sa Bible na tawag doon ay sinasabi doon sa Bible na sinasabi rito sa Revelation 1:8 hanggang 13 ay ating basahin muna. Sabi rito, ako ang Alpha at Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon, nang nakaraan, sa darating, ang makapangyarihan sa lahat. Akong si Juan na iyong kapatid ay iyong nakaramay sa kapigatian, sa kaharian at sa pagtitiis na kay Jesus na naparoon sa pulo, tinawag na Patmos dahil sa salita ng Diyos at patotoo ni Jesus. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad ng isang pakakak at nagsasabi, ang iyong nakikita ay isulat mo at sa isang aklat iyong ipadala sa iglesia ng Epeso. Alam natin sa panahon ni Paul yan, no? Esmirna at sa sa Pergamos, sa Philadelphia at sa Esmirna at sa Philadelphia at sa Laodicea. Bawat kapanahunan yan. At sa bawat kapanahunan, merong tinawag ang Diyos dyan, no? Na mga tawag doon, mga propeta sa bawat kapanahunan. Sa Revelation chapter 1, sa 1 mababasa yan, kayo na lang magbasa para hindi tayo magugol sa oras. Sa Epeso, si Paul ang tinawag, no? Sa Revelation chapter 2, si Esmirna ang tinawag, no? No? Sa Revelation chapter 2:12 sa Pergamos, sa Pergamo si Martin Luther, no? Sa Revelation chapter 2:18 Thyatira Columba, Thyatira si Columba ang tinawag, no? Sa Revelation chapter 3:1 sa Sardis si Luther ang mensahero diyan, no? Sa Revelation chapter 3 sa 7 sa Philadelphia si Wesley ang tinawag diyan, no? Sa Revelation chapter 3:14 sa Laodicea yan si Branham, no? Ang tinawag diyan. So ang mababasa lang sa Bible ay hindi mga pangalan ng tao pagdating dito sa church ages, sa panahon ng mga hintil o sa church ages, sa 7 church ages, no? Ang mababasa lang natin ang bawat kapanahunan, no? At ang kanilang naging trabaho, ang kanilang ministeryo. At alam natin na ang trabaho ng ikapitong kapanahunan sa Laodicea ay malahining. Ang kalagayan ng Revelation chapter 3:14 ay Laodicea ay malahiningang kapanahunan, no? At sa Laodicea ng kapanahunan, dahil ito'y malahininga at ito'y tawag doon at doon nagpalabas ang Panginoon ng isang mensahero ng kanyang gagampanan, ang Malakias 4:5-6. Nasabi rito, narito aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang dakilang kakilakilabot ng karawan ng Panginoon. So, maraming hindi naniniwala na mayroong propeta sa huling panahon. May mga relihiyon na nagsasabi ang propeta lamang doon sa Old Testament. Ang pinakahuling propeta, yun na si Lord Jesus Christ, propeta ng mga propeta. Palibasa sa kanila, propeta lang, hindi nila kinikilalang Diyos, no? At may iba naman naniniwala si Apostol Pablo lang siya, apostol, hindi sila naniniwala na may pagkapropeta si Apostol Pablo, no? At tawag doon, ang Biblia mismo nagsasabi ayon sa ating binasa kanina, mayroong 7 kapanahunan, no? Ito 'yun, no? Sana 'yun. No? Yan. Yung 7 kapanahunan, yung binasa natin kanina sa Revelation, no? Simula sa tawag doon ay na ngayon, no? Sa Revelation 1:8 hanggang 12. Yan na nga yan, no? Yung 7 kapanahunan na binasa natin, yan. Simula sa, tawag doon, simula sa Epeso,
no? Hanggang sa Laodicea, no? So nasa Bible 'yan. At alam natin na sa Bible din ang 7 candlestick, no? So maraming din nakakaintindihan sa mga relihiyon kung ano ibig sabihin niyan at di nila nalaman, kala nila walang mensahero na pinadala sa bawat kapanahunan, no? At salamat sa propeta ng Diyos, ipinahayag sa atin ang mga bagay na yan, na wala na kompleto talaga sa atin ang mga hiwaga tungkol sa nakasulat sa Biblia. Kasi yung ibang mga relihiyon, iniwasan nila yung mga nakasulat sa Biblia dahil hindi naman nila maintindihan. Kagaya ng sinasabi sa Malakias 4:4, may nagsasabi ng mga relihiyon, mga grupo, no, sa mga denomination, no, na ang sinasabi rito sa Amos, ang sinasabi rito sa Malakias 4:4, no, ay akala nila yung Malakias na yan, yung doon sa una, no, naulit din sa panahon ni Jesus. Dumating ang ikatlong Elias, espiritu ni Elias, na siya si Juan Bautista. Hindi nila nakilala. Tapos na pala, dumating na pala sa kalangkalitnaan. Pinugutan na lang siya ng ulo, hindi man lang nila nabantayan na yun na pala yun. No? Kagaya ngayon, patay na ang propeta sa pisikal, oo. Pero yung iba nakikilala pa lang ang mensahero sa panahon natin. No? O kaya, yung iba naman nakilala nila, pero natanggihan pala nila na yun pala ang propeta ng Revelation 10:7 at Malakias 4:4. So, akala nila ang Malakias, ito ay sa una. Hindi nila alam, mayroong tinatawag na ang unang Elias ay totoong Elias, yung original, at ang espiritu ng Elias ay napunta kay Eliseo, at ikatlong Elias, Biblia mismo nagsabi yan, ay susuguin muli, tawag doon sa pamamagitan ng Juan Bautista. At ganun palagi ang pagkakataon. Kaya nga ang tunay ng mga lingkod ng Diyos hindi yan nakikilala pag actual. Tatawag doon, pag ikay sikat na sikat sa kapanahunan mo, habang nangangaroon ka, may problema sa iyo. Ni si Jesus nga mismo nagpakatawang tao, hindi kinilala Kinilala siya yung tapos na ang kanyang ministeryo ng karamihan. No, mga alagad lang nakakilala sa kanya, naiilan. Pero karamihan tinanggihan siya, yung iba pa nga pinagkanulo siya. No, si Juan Bautista ganun din. No? At ganun din ang bawat kapanahon. Si Pablo tinatanggihan din sa panahon niya. Ang mga babasahin natin, pagtitibayan natin, nabasa ko na nga nakaraan yan. So mayroong mga tao noon sa panahon niya na hindi siya kinikilalang apostol. Noon sabi nga niya, kung ako hindi mang ganun sa inyo, hayaan niyo maging ganun ako sa iba. No? So, palaging tinatanggihan ang tunay na lingkod ng Diyos at makikilala siya pagtapos na. No? Ganun din ang propeta natin si William Branham, no? Yung mga karamihan ng end time group ngayon na narito na sa mensahe ay nakilala nila kung kailan patay na ang propeta. No? So marami ng end time group, pero yung iba naman ay pumasok lang para guluhin ang mensahe. Na mamaya pag-usapan natin yan. Hindi mo tayo po-focus dyan, mamaya na lang. No? Ito, balik muna tayo sa kaisipan ito, no? At yun nga, no? Paano natin mapapatunayan? Ito ang tanong dito. Paano natin mapapatunayan na itong si Malakias 4:5, ito si Malakias na to ay ang propeta sa huling panahon, na ito ay propeta sa huling panahon, no? Dahil wala kasi naniniwala na may propeta sa huling panahon ito. Paano natin mapapagtibay na may propeta talaga sa panahon ito? Ayan kasi ang tanong dyan, no? At nakasulat ba yan, Brother Geo, sa Biblia? So hayaan natin ang Biblia ang sumagot sa gabing ito, no? Sabi rito sa Malakias 4:5-6, sabi rito, narito, aking susuguin sa inyo si Elias na propeta bago dumating ang kakilakilabot na kaarawan ng Panginoon. So, ang tanong ay ito, kailan ba magaganap ang kakilakilabot ng kaarawan ng Panginoon? No? Kasi yung dumating ang Panginoong Jesus Kristo, hindi pa yung kakilakilabot Yung kakilakilabot na yung pangalawang kanyang pagpaparito No? So, alam natin ang kakilakilabot ng kaarawan ng Panginoon ay sa Great Tribulation. Bago pumasok ang Great Tribulation, no? Mahayag muna ang mensahe ng anak ng tao na mahayag. No? Kung mayroong anak ng tao na physical na nagaganap, tingnan nyo ang mga panahon nyo. Pag nakikita nyo mga bagay na ito, itaas nyo ang inyong ulo. Physically, plus salita ng Diyos, ang tanda ng anak ng tao na mahayag. No? Na sa pamamagitan ng pagbubukas ng hiwaga
ng Diyos. So, yun nga ang tanong, no? Paano natin mapapagtibay na may propeta sa huling panahon ito? Gaya ng sinabi ko kanina, no? Ay, bago raw dumating kaarawan ng kakilakilabot ng Panginoon. So, ang sabi rito sa pagpapatuloy, ano ang kanyang ministeryo na gaganapin? Ang una ay gaganapin niya, pagpabalik loob, ang puso ng ama sa mga anak. So sabihin nila, Bergeo, hindi naman niya ministeryo, sa Bergeo, ministeryo naman niya ni Juan Bautista. Tama. At mababasa yan sa Bible. No? Yung pagpabaliking loob ang puso ng mga ama sa anak. Yan ang ministeryo ni Juan Bautista. Sa panahon yun, tama yan. No? Pero may karugtong pa rito. At ang puso ng mga anak sa kanilang magulang. At ayan na ang hindi nababasa letra por letra sa Bible. Dahil hiwaga na yan. So hanapin nyo ngayon kung kayo ay may tamang kapayagan, hanapin nyo ngayon kung sino naman ang gumanap sa ating panahon ng isasauli sa kanilang magulang. Ang ministeryo na yan. Kasi naganap na ang pagkaloob ng puso ng mga ama sa mga anak sa panahon ng Juan Bautista. So kailan naman magaganap ang puso ng mga anak sa kanilang magulang? Kailan naman magaganap yan? O ngayon, nasaan na ba tayo? Nasa dulong panahon na. Naghihintay pa ba kayo? Malapit na ang Great Tribulation? No? Na may darating pa para gamitin diyan? Imposibleng lampasan nyo lang yan. Sabi ng Biblia, ang nagbabawas ng kanyang salita tatanggalin sa aklat ng buhay. Kayo mga nanood na denomination, karamihan sa inyo, makinig kayo. Ang bakbak natin nakaraan tungkol sa mga end time group. Ngayon, ang babakbakan naman natin tungkol sa mga denomination literal na nasa labas. No? So, tinutulungan ko lang, hindi naman ako nagtatangin ng tao. Wala naman dito ang denomination kasi espiritu. Kaya lang naman nagiging denomination na literal dahil sa ang espiritu ay makadenominasyon. So, gusto ko lang tulungan na enlightenment kayo, hindi ko kayo hinahatulan, kundi ipakilala sa inyo na bakit ba may kinikilala kaming propeta? Bakit kami may binabasang quote? No? Hindi sa amin lang ang propeta, sa atin din lahat. No? Pag isang bagay na nakahula sa Biblia at ito'y nakahula, dumating to para sa ating lahat. Ang kailangan lang natin paniwalaan, pero ang karamihan nga hindi sumampalataya. Hindi yung katakataka. Dahil si Juan Bautista tinanggihan, si Jesus tinanggihan, si Pablo ay tinanggihan. Nakikilala lagi sila pagtapos na ang kapanahonan nila. Kagaya ni William Marion Branham, nakilala siya ng karamihan yung tapos na ang kanyang actual na kanyang ministeryo. So ngayon marami ng end time group. Pero ngayon nagiging panatag sila. Mamaya pag-usapan natin yan. No? So dito muna tayo sa mga, ipakilala natin muna ang propeta sa mga denomination. Warning. No? Dati kasi may natitod sa akin pinangaral yan na tungkol sa ganyan Dahil nasanay sila, puro pangaral ko tungkol sa bakuna, marka ng hayop, ganun. Kasi yun ang nag-attract sa kanila kasi sila hindi bakunado. No? Kasi ang bakuna ay chip in the shoulder, tama naman yan, ay bahagi ng marka ng hayop. Kaya na-attract sila manood dito yung mga denomination na hindi nagpabakuna. Tapos, itinuro ko ang pagtanggi sa salita ay marka din ng hayop. So, nanonood naman sila. Ay, hindi kami, wala kaming marka ng hayop kasi hindi namin tinatanggihan ang salita ng Diyos. Ngayon, nasubok sila ngayon. Yung pinangaral ko, ang mensahero sa huling panahon ito na nakasulat pala sa Biblia, ay nireject nila. Nag-alisan sila. Alam nga na yung kompromiso ko ang salita ng Diyos. No? So, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, sabi ng Biblia. Ang hindi ko tupa ay hindi makikinig sa akin. Ang sa Diyos ay makikinig, ang hindi sa Diyos ay hindi makikinig. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na hiwalay ang kambing at tupa, huwag mo nang habulin pag kusa silang umalis. No? At huwag ka lang magtatakwil. Hayaan mo rin silang mahiwalay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? So, ang bintang nila ay paratang na nila, itinataas ko raw ang tao. Dahil pinakilala ko lang ang propeta, tinaas ko ang tao. Hindi po ako nagtataas ng tao at ayaw ko nga nagtataas ng tao No? Gusto ko nga tinataas ng Diyos Ayaw ko nga nang naluwalhati ang tao Gusto ko nga tinataas palagi ang Diyos 100%. No? So dahil tinataas ko raw ang tao, pinapakilala ko raw ang propeta, tinataas ko raw ang tao. No? Natisod sila, bumalik sila sa kanilang mga dating mga pinapanood, tsaka mga pastor. No? Ibahagi ito ng salita ng Diyos
Kaya kasi may nagtatanong, kaya ko lang maipinangaral ang kung sino tong propeta na to na ating kinikilala, kasi may nagtatanong. Kung may nagtatanong, pagbigyan nyo naman na sumagot para sa kanya. Kung nanonood kayo doon sa para sa kanya, di maghintay naman kayo para naman sa inyo. So pagbigyan nyo yung iba. Ang tanong kasi ng iba, bakit nagbabasa ka ng hindi naman sa Biblia? Bakit ka nagbabasa ng quotation ng propeta nyo? Sabi ko, hindi yan propeta namin lang, propeta nyo yan. Ayaw ko lang kung matatanggapin mo, hindi. Sino ba siya? Sabi niya ganun. No? Gusto ko makilala siya. Sino ba siya? Nasa Bible ba yan? Nakahula ba yan? Ganon. Di pinakilala ko. Pinangaral natin. Ayun ang dahilan. So, huwag tayo maging makasarili. Tulungan natin ang tao. Ngayon, pag tinanggihan na at lumayo siya, huwag na natin pipilitin. Kasi ang salita ng Diyos dapat sinasampalatayanan. No? Hindi yung tawag doon, delikado ka pag naintindihan mo na, nagpinipilit mong bulagan dahil isod ka lang sa salita ng Panginoon dahil mayroon ka sariling interpretasyon. Marami kasing sariling interpretasyon dito tungkol kay Elias no? Hindi nila matanggap ang susuguin si Elias sa bago ang kakilakilabot ng pagpaparito ng Panginoon. So kung si Elias yan na yung unang Elias sa Bible, sa Old Testament, bakit sinabi rito bago dumating ang dakilang kakilakilabot ng Panginoon? Kung sa Old Testament yan, pakisagot nga. No? So malinaw, ang Elias na to ay espiritu ni Elias, no? Sa huling araw. Kasi bago kakilakilabot ng karawan ng Panginoon man. So sa huling araw, so may espiritu pala rito. Ano yun? Ika-4 na espiritu ni Elias. Una, ang uri ng Elias. At alam natin yan, mababasa natin sa Bible yan, ang espiritu ni Elias napunta kay Eliseo. Tapos susuguin yun sa panahon ni Juan Bautista ay yung espiritu ni Elias napunta na kay Juan Bautista. Saan niya mababasa, Brother Jeho? Basa. No? Dito muna tayo sa Luke 1:16, 17. Sabi dito, at marami ang mga anak ni Israel ay nagbalik loob niya at sa Panginoon, sa kanilang Diyos. At siya'y lalakad sa unahan ng kanyang mga mukha na may espiritu ng kapangyarihan ni Elias upang papagbalikin loob ang mga puso ng mga anak. Upang pagbalikin ng puso ng mga ama sa mga anak. Saan mababasa yan, Brito? Saan mababasa yan, Brother Jeho? Sa mga puso ng mga ama patungo sa mga anak. Di ba yan sinabi rito? Sa Malakias 4:5-6, no? Narito aking susuguin sa inyo ang si Elias bago dumating kakilakilabot ng karawan ng Panginoon. Pagpabaliking loob ang puso ng mga ng mga ama patungo sa mga anak. May naiiwan pa, hang muna natin yan. Ito yung katuparan. Iyan ang katuparan yan sa Luke 1:16. Upang pagbalik loob ang mga puso ng ama sa mga anak at ang suwail ay magsilakad sa karunungan at ang mga matuwid upang ipaglaban ang Panginoon ng isang bayang na. So, ngayon, no? Pag-pray nyo na hindi ma-interrupt yung live, no? So ngayon, tawag doon, no? Nasagot na ang puso ng magulang patungo sa mga anak doon sa Malakias 4:5-6. Meron pa natitira doon. Kumbaga sa English, end. Kung tatagalugin natin, puso ng mga anak patungo naman sa magulang. Saan yan mababasa, Brother Jeho? No? So mamaya, ihang muna natin. So kailan ba naganap ang katuparan ng ipagbabalik ang puso ng ama patungo sa mga anak? Sa Mateo 17, sa 10 hanggang 13 natin mababasa yan. Sabi rito, at tinanong siya ng kanyang mga alagad at nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskreba na kinakailangan pumarito muna si Elias? So alam nila sa panahon nila na si Elias ay pararoon sa kanilang panahon, 2,000 years ago sa panahon ni Jesus. No? Sumagot siya at sinabi, katotohanan si Elias ay pumarito at isasauli ang lahat ng bagay. Diba?
Balikan natin yung Malakias 4:4. Malakias 4:4, balik tayo. At narito, susuguin ko sa inyo si Elias bago dumating ang kakilakilabot ng kaarawan ng Panginoon. At kanyang papagbalik loob ang puso ng ama sa mga anak at ang mga anak sa kanyang magulang. Baka ako dumating, saktan ko ang lupa. Ano ibig sabihin ng papabalik loob sa mga ama at sa anak? Pagsasauli ng mga bagay yun. Doon naman sa mga anak, sa mga ama, ganun din yun. Pagsasauli ang mga bagay. Ano yung mga bagay? Yung mga nawala kasi. No? Hindi lang naman ngayon nabaluktot ang salita sa panahon natin No, noon din nangyari kaya nga dumating si Jesus para siya ang mag-restore ulit ng salita ng Diyos No? So, nauna muna si Juan Bautista bago si Jesus para ipakilala ang kanyang unang pagpaparito. So, ganun naman sa ating kapanahonan bago ang ikalawang kanyang pagpaparito, sinugo muli ang ikaapat na Elias upang ipakilala naman ang kanyang ikalawang pagpaparito. So, ang propeta na inyong tinatanggihan, naghahantay lang kayo ng rapture, naghahantay kayo ng ikalawang kanyang pagpaparito, pero mayroon pala kayong tinanggihan na espiritu ni Juan Bautista at saka espiritu ni Elias na magpapakilala sa kanyang ikalawang pagpaparito. Berdio, naghahantay kami ng ikalawang pagpaparito, yung darating talaga sa langit, babagsak, ganon-ganon, at bababa pala, no? Hindi kayo makakatanggap ng kanyang ikalawang pagpaparito sa rapture kung hindi nyo muna matanggap ang kaharian na sinasabi sa Bible, ang kaharian na hindi pagpapakita. Pag sinabi ng narito, nariyan, huwag kayo maniniwala dahil ang kaharian ng Diyos hindi pagpapakita, dahil ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. So ang kaharian kasi ng Diyos ay ang kanyang salita. Kayo na na-restore sa salita ng Diyos. So kailangan muna kayo ma-rapturing faith sa pamamagitan ng salita ng Diyos bago kayo ma-rapture sa literal. So yun ang anak ng tanda ng anak ng tao ay pumarito sa inyo sa pamamagitan ng salita bago nyo makita ang tanda ng anak ng tao sa pisikal. Kaya ang dahilan, maraming hindi nakakilala ng tanda ng kanyang pagpaparito, no? Kaya yung dumating ng hula ng tungkol sa chip in the shoulder, kasama yan sa hiwaga na binuksan ng propeta sa panahon ito. Maraming hindi nakakilala, napansin na dumating yan, mga hula na yan. Bakit kanyo? No? Kasi hindi nila nakita ang tanda ng kanyang pagpaparito sa pisikal kasi wala sila nakita ng tanda ng kanyang pagpaparito sa espiritual. Yung mga selyong na nabuksan. Saan ba mabubuksan ang selyo? Doon palagi yan sa propeta pinapadaan. Walang pwedeng magbukas sino man ng selyo. Ang propeta lang ang gagawa niyan. Ang Diyos may karapatan niyan magbukas. Doon sa pamamagitan ng kanyang propeta. No? Walang pwedeng manghas kung sino-sino lang bubukas ng selyo tapos papaliwanag. Ito ang kaibig sabihin niya, ito ang ibig sabihin niya, ganun-ganun. Pwede niyo pagtibayin, pero mayroong one-man ministry o mayroong isang propeta ng tagapagbukas na isa. Tapos dadalhin doon sa fivefold ministry. Propeta, apostol, evangelista, pastor, at guro. At pagtitibayin ang sinalita na huwag nang papaliwanag pang muli. Ang trabaho kasi ng fivefold ministry, pagpapatibay sila, ang mga fivefold ministry ngayon, pagwawasak ng mga salita ng Diyos No? Pinaliwanag na, interpret pa Mamaya, pag-usapan natin yan. So, dito muna tayo. Sa Mateo nga, no? So, kailan naganap yun? Yung, tawag doon, yung, sa katuparan ng, dumating si Elias sa panahon yun. Sa Mateo 17:10, sabi rito, at tinanong niya sa kanyang mga alagad, nagsasabi, bakit nga sinasabi ng mga eskreba na kinakailangan pumarito muna si Elias? Alam ng mga eskreba na paparito si Elias. Alam nga nila na paparito alam lang nila na paparoon sa ang Misaya sa kanila pero hindi nila nakilala. Ganon din si Juan Bautista. No? Yung iba nakilala, yung iba hindi. Pinugutan nga ng ulo, ibig sabihin tinakwil din. No? Pero huli na, nalaman nila yung pinugutan ng ulo, yun din. Ganon din kay Jesus. Huli na, nalaman nila, pinako nila sa krus ay ang kanilang Kristo. Ganon din. Kaya kayo mga pastor ngayon, pag sikat na sikat kayo sa mga tao at pinupuri kayo ng mga maraming tao, magtanong na kayo kung tunay kayo na lingkod ng Diyos. Kasi ang tunay talaga lagi ng lingkod ng Diyos, pag actual, tinatakwil yan. Kaya ako, natutuwa na lang din ako sa isang banda Pag didiscriminate ako ng tao at tinatakwil ako kasi natutupad lang ang mga kasulatan. Kasi sabi ng Biblia, binasa ko na sa inyo yan, no? Pag kayo'y kinalugdan ng maraming tao, ganun din ginawa ng mga bulaang propeta sa kanila. Doon naman sa tunay na propeta,
ng Diyos o kaya lingkod ng Diyos, no? Uusigin kayo nila, pagsasalitaan kayo ng mga bagay na pawang kasinungalingan, maggalak kayo. Dahil ganun din ang ginawa ng mga tunay na propeta sa kanila. So ganun pala ang karanasan ng mga tunay na propeta. Pero marami ngayon, mga nag-aangkin, mga tunay na lingkod, tagapag-usig, taga-discriminate, taga-takwil, hindi nagpapasok sa sinagoga nila, samantalang trabaho ng mga Pariseo yun. Hindi nila nakikita ang sarili nila. Ang Pariseos ang kinikilos nila, hindi naman Kristo. Ulitin ko ang kinikilos nila sa bunga nila, no? Pagiging Pariseo, hindi naman pagiging Kristo. Pero hindi pa rin na makita yun. Pag nagpipreach sila, tayo mga anak ng Diyos, nobya ni Kristo. Sino yung nobyo? Si Kristo. O ano ginawa kay Kristo? Pinagtatakwil. O ano ginagawa nyo? Nobya kayo ni Kristo, tapos kayo nagtatakwil. Ang nobya ni Kristo, palaging rejected yan. Biblical, wala tayong magagawa. Ganun talaga. No? So, hindi yan tinatanggap ng karamihan. Hindi nga yan kinikilala sa sariling bayan. Kaya nga ako nasa Cebu eh. No? So, tinatanggap ba ako sa lugar ko? Hindi rin. Kaya sabi dito muna tayo. At tinanong niya sa kanya mga alagad at nagsasabi, bakit sinasabi ng mga eskribyo ng pareho, kinakailangan pumarito muna si Elias at sumagot at sinabi, katotohanan si Elias paparito at isasauli ang lahat ng bagay. So ayun ang ibig sabihin ng pagbabalik loob sa ama at sa anak. Ganon din sa ating panahon, papabalik sa loob sa anak patungo sa magulang. Vice versa rin yan. No? Sabi dito, dapat sinasabi ko sa inyo, ito na si Jesus nang sumagot. Pinagtibay ni Jesus, dumating na si Jesus at si Juan Bautista ay wala na sa eksena. Sinasabi ko sa inyo na parito na si Elias at hindi nila siya nakilala. Yun lang. Yan ang problema doon. At hindi nila siya nakilala, kundi ginawa nila ang kanilang anumang kanilang inibig. Di ba ganun din nangyari sa panahon ng propeta? No? Lumampas na lang ang propeta, ginawa nila ang kanilang inibig, gustong gawin. No? Ganun din naman ang anak ng tao. Ganun din. So, alam natin yung anak ng tao, nasaan yung salita pa rin. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever, ang pagpapatibay ng kanyang salita. No, sa panahon natin. Wala naman ang propetang physical sa ating kapanahonan, pero umuugong pa rin ang pagpapatibay ng kanyang salita. Yung anak ng tao na mahayag sa panahon natin before coming of the Lord. No? So, ang anak ng tao, ang salita ng Diyos. No? Sabi rito, gayon din naman ang anak ng tao magbabata sa kanila. So nagbata. Ano bang nangyayari kay Jesus? Nagbata. No? At magkagayon na pag-unawa ng mga alagad na si Juan Bautista ang kanilang sinasabi. So sino yung ministeryo ng anak? Ay, galing sa magulang patungo sa mga anak. Si Juan Bautista. So hanapan nyo ako ng bersikulo na makikita, kagaya ng bersikulo na to, patungkol naman sa ama patungo sa mga anak patungo sa magulang. Wala kayong mababasa letra por letra kasi ito'y magaganap pa lang sa ating panahon at dumating na nga, naganap na. No? Bakit hindi nakasulat sa Biblia? Kasi nasa Revelation man. Ang Apocalypse kasi o kaya Revelation sa English pa, no? Yung Bible natin sa huli ng Bible, sa dulo ng Bible, ang Revelation kasi kapahayagan yan. So kung may kapahayagan ka, alam mo na ang sinasabi rito, no? Na sa Malakias 4:5-6, balik tayo, no? Sabi doon, narito aking susuguin si Elias na propeta bago dumating ang kilakilabot ng karon ng Panginoon. Pagpabalik loob niya ang puso ng mga ama sa anak, naganap na yan sa panahon ng Bautista, at ang puso ng mga anak sa kanilang magulang. Sino ang gaganap niyan? So, paano natin malalaman, paano natin mapapagtibay na si William Marion Branham ang gumanap niyan at ang propeta sa huling panahon? No? Hindi tayo nagtataas ng tao Pinapakilala lang natin ang kanyang ministeryo. Tingnan nyo kasi ang kanyang ministeryo. Bakit ba ang dami nagsasabi, no? Wala naman ang pangalan niya sa Bible, si Juan Bautista.
tawag doon ay nakasulat sa Bible. Pero, ang pangalan niya doon sa Bible ay Juan Bautista. Pero, ang espiritu ni Elias ay nasa kanya. Ang hinahantay ng mga tao, ang alam nila talaga, si Elias ay paparoon sa kanila. Pero, nandoon pala kay Juan Bautista. Hindi lang nakilala. Oh. So, ganun din. No? Ang hinihintay din nila, no? Ay, ang tawag doon sa ating kapanuhunan, ang kaganapan ng mga bagay na ito, no? Pero hindi lang nakita ang espiritu ni Elias ay nandoon kay William Marion Branham. No? Sa huling kapanuhunang ito. So, wala ang William Marion Branham na nakalagay. Si Juan Bautista lumabas na. Makikita natin dito. Lumabas na ang kanyang pangalan, yung tapos na dumating ang espiritu ni Elias sa kanya. Kakatapos na natin pagbasa kanina. No? So, ganun din. No? Yung espiritu na dala-dala ni William Marion, Marion Branham, ang espiritu ni Elias, na ang kanyang ministeryo, ang titingnan nyo, hindi yung bilang tao. Ano ang kanyang dala-dalang ministeryo? Ang kanyang ministeryo ay nandoon sa Laodicea, yung malahiningang panahon. Bakit kailangan ibalik sa aral ng unang magulang kay Apostol Pablo, back to the apostolic, back to the sa magulang kay Jesus Kristo? Bakit kailangan ibalik? Kasi nasa malahiningang panahon ang kanyang ministeryo. Sa Laodicea siya. No? Dito. Nandito ang ministeryo ng propeta na sa dulo. Simula kay Paul, yan. Ito yung seventh candlestick. No? So, sa paglalakbay ng kapanahon, nandito na punta sa panahon ng Laodicea para ilabas sa malahiningang espiritu. At ayun ang dahilan, ang kanyang katuparan ay at ang puso ng mga anak patungo naman sa magulang. Kay Juan Bautista, pagbabalik loob sa ama patungo sa anak. No? Kay William Marion Branham, no? At ang puso ng mga anak sa kanilang magulang. Baka ako'y dumating, so doon pala darating ang Panginoon. Pag naganap na yon, at saktan ko ang sumpa. At saktan ko ang lupa ng sumpa. No? Alam natin, pang Great Tribulation yung sumpa na yun na tinutukoy doon. No? So, sa pagpapatuloy, no? Sabi rito, no? At alam natin, maraming binuksan ang Diyos sa pamamagitan ng ating propeta ng mga hiwaga, no? Sa ating panahon, no? Upang ipakilala ang mga bagay na hindi matarok ng tao. Kaya nga sabi rito sa Isaiah chapter 48:17, ganito ang sabi ng Panginoon ng inyong manunubos ng banal na Israel. Ako ang Panginoon mong Diyos na magtuturo sa iyo ng mapapakinabangan na pumapatnubay sa iyo sa daan na iyong mararapat na lakaran. So mayroon palang daan na nararapat lakaran kasi mayroong mga daan na baluktot na hindi naman dapat lakaran pero doon sila dumadaan. Lalo na pag maluwag ang pintuan, marami doon nagsisipasok pero dulo naman kapahamakan. No? Pag ikaw may mga pita ka ng laman na gusto mo magawa pero naglilingkod ka kuno sa Diyos, pero aalis ka doon sa purong salita dahil babangga doon sa gusto mo magpantalon, babangga doon dahil gusto mo magpastora, babangga doon dahil gusto mo magpaputol ng buhok. Lahat naman utos yan ni Pablo Kaya nga ang ministeryo ng propeta, bakit yung mga denominasyon kasi yung dumating ang propeta ay marami na nagpapaputol ng buhok, marami na mga pastora, marami nang nagsusuot ng panglalaki, etc. mga bagay na yan, hindi nagsusuot ng kaininan. Isa yan sa mga bagay, isang bahagi yan na binakbakan niya sa panahon niya kasi ang kanyang ministeryo ay balik ang aral sa ating magulang, kay Apostol Pablo, kay Lord Jesus Christ. Ano ba ang turo ni Apostol Pablo? No? Ang babae hindi pwedeng mamuno sa iglesia at ang daming mga relihiyon ng pastora. Ano bang turo ni Apostol Pablo? No? Ang babae hindi pwedeng manamit ng panglalaki at ang daming mga babae na nagsusuot ng pantalon. No? Ano bang turo ni Apostol Pablo? Ang babae hindi pwedeng magpaputol ng buhok. Ang daming nagpaputol ng buhok. So binalik lang niya sa original na aral. Ayun ang dahilan. No? Ang Diyos ay may gawa noon. Hindi, huwag kayong titingin sa tao. Gumagamit lang siya ng tao. No? Para i-restore niya muli ang kanyang salita sa original na kalagayan.
At hindi naman sila sumunod doon. No? Kayo yung dahilan, bako ako dumatay, saktan ko ang salot. Saktan ko ang lupa ng salot. So pag hindi niyo tinanggap, ay ayon sa ating title ngayon, no? Sa subtitle, ang tinanggihan ng propeta, tinanggihan ng Diyos, sapagkat naroon ang kapahayagan ng salita ng Diyos. Pag hindi niyo tinanggap ang kapahayagan, ang purong salita, tinanggihan niyo ang Diyos. Pag tinanggihan niyo ang Diyos, ano mangyayari? Makakatanggap kayo ng salot. At papasok kayo sa Great Tribulation, sa ayaw nyo sa hindi, sa kaparusahan, sa paggangalit ng mga ngipin. Kasi ang tunay na nobya ni Kristo, may damit pang kasal. No spot of wrinkle of blemish. So, inahanda tayo sa kanyang pagpaparito. Ang kanyang mensahe ay midnight message, saka mensahe sa ating gabi. No? Bakit sa ating gabi? Sa kasarapan ng tulog ng tao. No? So, kaya, sabi niya rito, no? Ganito ang sabi ng Panginoon, ang iyong manunubos, banal na Israel, ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyong papakinabangan. Mayroon palang dapat na pakinabangan na mapatnubay sa iyo, na daan, na nararapat lakaran. Pag sinabi kasing nararapat, mayroon kasing hindi dapat lakaran. No? So sa Deuteronomy 18 hanggang 19 sabi rito, aking papalitawin sa kanila ang isang propeta sa gitna ng kanilang mga kapatid na gaya mo, at aking ilalagay ang aking mga salita sa bibig niya. No? So ano ang title natin? Ang Panginoon ang tagapaliwanag ng kanyang salita sa pamamagitan ng propeta. No? So bakit kailangan natin maniwala sa propeta? No? Bakit nga ba? No? Oh, ano ba sinabi sa Bible? No? Doon sa Amos 3:7, no? Basahin nga natin. Wala rito sa layout ko saglit. No? Sa Amos 3:7, teka lang. No? Ano bang sinabi ng Panginoon doon? No? Sabi rito. Malakias, tawag doon? Amos 3:7 pala, I mean. Teka lang. No? Wala rito sa lineup. Amos 3:7. Amos 3:7. Sabi rito. Oh. Tunay ang Panginoong Diyos walang gagawin kundi kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang lingkod na mga propeta. No? Saan niya natutupad sa ating panahon? Bakit mga? No? May mga lihim kasi diyan sa bawat kapanahunan. No? Kaya nga yung binanggit sa Revelation 10:7, no? Oh? Ibig sabihin, kailangang pakinggan ang lihim na yan. No? Amos 3:7, no? Sino ba talaga ang nagsasalita diyan? No? Ang leon, sabi ito, ang tunay Panginoong Diyos walang gagawin kundi kanyang ihayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na propeta. Ang leon ang umuungal, sinong hindi matatakot? Ang Panginoong Diyos ay nagsasalita, sinong hindi manghuhula? So sino raw nagsasalita sa mga propeta? Ang Panginoong Diyos. So punta muna tayo sa punto na doon, sa mga lihim. No? Tunay ang Panginoong walang gagawin kundi kanyang ihayag. Mayroon pala siyang ihayag ng mga lihim. Alam natin ang lihim, nandoon sa selyo yan. No? Pag tinanggal mo ang selyo, mabubuksan ang lihim. No? So, kanyang mga lihim sa lingkod ng propeta. Buksan natin ang Revelation 10:7. No? Revelation 10:7. No? Sabi rito sa Revelation 10:7, no? Sabi rito, kundi sa araw ng tinig ng ikapitong anghel, ikapito ha, bilangin nyo ito. 1 sa panahon ni Pablo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So sa inyo mababasa Bergeho, biblical ba yan? Sige nga, balikan nga natin saglit para nabasa ko na kanina, balikan ko lang para wala masabi, no? So, mababasa nyo yan doon sa, no? Binasa ko kanina, Revelation 1:8-12, no?
Sa Revelation 1:8-12, kayo magbasa niyan, no? Para hindi tayo magulo sa oras. Nandiyan ang ikapitong kapanuhunan, no? Sa Revelation 2:1, Efeso, si Paul ang tinawag diyan. Revelation 2:8, Smyrna. Sa Revelation 2:12, si Pergamos, no? Sa Revelation 2:18, sa Thyatira, si Columba. Sa Revelation 3:1, sa Sardis, si Luther, no? Sa Revelation 3:7, sa Philadelphia, si Wesley. Sa Revelation 3:14, sa Laodicea, yan ang si Branham, no? Bakit si Branham, Brother Jeho? Oh, nagdadagdag ka pa, nagbabawas yung kanyang ministeryo. Yung tanda ng kanyang ministeryo ay kumikilos. Ano bang kanyang mensahe? Ibalik ang aral sa magulang. Nakita sa kanya ang tanda. Kung nanonood ka at nakikinig ka niya ng kanyang mga tape at nagbabasa ka ng spoken word, makikita mo ang kanyang mga tanda ng kanyang binibitawan. Ang palagi niyang sinisigaw. Bumalik sa original ng ating aral ng ating magulang. No? Oh. Ang stay in the line na to, back to the word, pinagtitibay lang naman sa kanya nagsimula yan. Stay in the line, back to the word, bumalik sa original na salita ng Diyos. Back to the revelation. Yun, hindi kinukuha ng iba yan. Ang gusto lang ng mga denomination tsaka mga dito sa loob ng ibang end time message na mga bulaan. Back to the word daw, pero wala naman revelation. No? Samantalang sabi ng propeta, back to the revelation. No? So kahit bumalik ka sa back to the word, kung hindi ka saklaw ng revelation, o ibig sabihin, walang tamang kapahayagan at intellectual ang paliwanag mo sa back to the word mo, hindi ka pa rin nakabalik sa salita. No? Oh. Kaya, sabi rito, balik tayo. No? Sabi rito, ano yung lihim na yon? Oh. Sa mga propeta, bakit sinabi mga propeta, lihim sa mga propeta? Yung binasa natin kanina sa Amos 3:7. Oh. Iyon ang bawat kapanuhunan. No? Yan. 7. No? Kundi sa araw ng tinig ng ikapitong anghel, ito na siya. So, ang anghel hindi may pakpak, ha? Yung anghel na tinutukoy sa Biblia, no? Mga mensahero. No? Mga mensahero sa ating kapanuhunan. No? Kundi sa araw ng tinig ng ikapitong anghel, pagka malapit na siyang umihip, no? Sa kanila, literal na anghel yan. Ihip talaga, literal. No, hindi nila alam, ang ihip dito, mensahe. Kundi magkagaganong, ganap na ang hiwaga. Yun ang lihim na sinasabi sa Amos 3:7. No? Oh, mga lihim ng mga propeta sinabi doon kanina. Ganap ng hiwaga ng Diyos sa mabubuting balita na kanyang isinaysay sa kanyang mga. Bakit mga? 7 church ages nga. O 7, patong, ano yan, 7. No? Sa kanyang mga alipin na mga